Good morning mga momshies! Today is a new day. I feel blessed and healthy. Wala akong kahit anong negative na nararamdaman. May mga days kasi na medyo ang bigat ng gising ko. And today, alam nyo ba, nagising ako ng 5:30. So, nakabawi tayo sa tulog kasi yun nga, ang gising ko na nung mga actually, yun na yung body clock ko. Talagang, minsan alas 2 ng madaling araw, alas 3, yun na yung gising ko. Pero today, although medyo nagising ako ng konti, hindi ko alam kung anong oras, kasi nakapikit pa ako nun, pero alam ko na nagising ako. Pinilit ko ulit makatulog, and ayun, pagising ko, 5:30 AM, may liwanag na. So, first time kong bumangon ng liwanag na. So, thank you Lord for that. Thank you for the morning. Tapos na ako mag-morning prayer. Tapos na ako mag-morning mass. And ngayon, I feel the energy to do the business. Kasi based sa previous upload ko, yung ginagawa ko lang is higa lang, tatayo, kakain. So, sila Prime and Pao ay kumakain sa baba. Ako, tinapos ko na yung pagkain ko kasi mag-restock ako sa store sa Rockwell. And hopefully, November na, makabawi sa sales. Kasi hindi ko alam anong nangyari nung mga nakaraang buwan. Kahit September, sobrang baba ng sales. And according to the staff doon sa mga stores, konti lang yung mga nagpupunta ng mall, konti lang yung mga nagpo-purchase. So, hindi naman ganito last year, pero praying, hopefully, talagang makabawi sa sales. So, yun. Ngayon, linisin ko lang ang aking working area. Ayan. And, actually, nag-gear ako pag mag-work ako sa business. Ang ginagawa ko ay gear, gloves, jacket, and apron. So, ito ang routine ko pag gagawa ako ng nails pagka may rush order. Ayan. Jacket, since naka-on naman yung aircon. Tapos, itong apron and mask. Talagang super protection. Mask and gloves. Meron pa rin akong carrot juice. Ayan. Twice a day ako nagka-carrot juice. Morning or lunchtime, and then merienda or dinner. Kahapon, dumalaw kami sa puntod ng aking lola kasi baka hindi na kami makapunta ng November 1 and 2. So, in advance na namin yung pagdalaw namin. And yun, hopefully, sa Friday ay operahan na ako yung excision biopsy. Tatanggalin yung bukol. Tapos, yung biopsy, and praying for good results pa rin. And I am healed. Thank you, Lord, and update ko kayo, guys.
Hello Momshies! Today is Sunday and church day, and after namin mag-church, magde-deliver kami ng stocks sa Robinson's Galleria. So ito yung mga i-deliver namin after our church. Happy Sunday! And magde-deliver muna ako ng stocks. Dito ako sa employees entrance dadaan. So ito yung mga stocks na i-deliver. Yung ID ko. Ayan. Sa Galleria na to guys, si Paulo and si Prime ay doon sa main entrance. Sabi ko, diretso na sila sa department store. Tapos ako, dito ako sa employees entrance dadaan. Kasi, kailangan sa employees entrance dumadaan kapag ka mag-store visit or deliveries. Go. Go. Go there. Fast. Kinuha niya yung pabuo. Hindi na kasama ngayon. Ha? Okay. Hello Momshies! Good afternoon. Nandito ako ngayon sa kwarto, nagpapahinga. So ayun nga, kahapon ay naoperahan na ako sa kaliwang breast. Tinanggal yung mga nana, yung bukol sa dibdib ko. And continuous praying kami na sana negative sa malignancy yung resulta ng pagsusuri sa bukol na tanggal sa akin. At sana tuloy-tuloy na yung paggaling ko. I'm claiming I am healed. And ayun nga pala mga Momshi, hindi kasi tinahe yung opera ko kasi since may mga nana sa loob, sabi ng doktor, hindi niya sinasuggest na i-close kasi nga posible na bumuka lang din yung tahi dahil nga may pamamaga. So ayun, open siya pero ayan, ganyan yung itsura niya mga Momshi. Medyo nag-leak na nga eh. Kaya bukas ay follow-up check-up namin bukas sa doktor, lilinisin and hopefully matiis ko yung sakit. Kumikirot siya. Pagising ko nga pala kahapon, nasa recovery room na ako kasi sedate yung ginawa sa akin na anesthesia. So nakatulog ako, hindi ko alam kung ano yung mga pangyayari ng operasyon. Pagising ko, nasa surgery room na ako. Thank you Lord, kasi yun talaga yung pinagdasal ko na sana tulog lang ako all throughout the operation para hindi ako makaramdam ng kaba kapag nakikita ko yung mga doktor na nag-oopera. So yun ang binigay ni Lord and magpapagaling lang ako. Si Prime ay natutulog. Actually, sa baba sila natutulog. Ayan. Pero paggabi. Pero kasi kanina pagdating ni Prime sa school, naglaro siya. And gising naman ako, so hindi ko naman, mamomonitor ko naman yung paggalaw niya na hindi masasagi yung dibdib ko. Yun lang kasi yung inaalala namin, kaya sa baba sila natutulog ni Paulo nung ako ay na-operahan. God is good. I'm claiming my healing, my complete healing. I am healed. And lagi tayong magdasal, huwag tayong mawawalan ng pag-asa, ha mga moms?
center of my joy. I pray that you continue to equip me with all that I need to follow you. Hello, Momshies! Today ay Wednesday and pangalawang araw ko na sa bahay after nung operation sa breast ko, after tanggalin yung bukol and abscess sa breast. And follow-up check-up ko today sa aking doktor para linisin yung opera ko at palitan yung bandage. So hopefully hindi ako masaktan kasi sobrang kumikirot siya. Kasi nga 'di ba hindi tinahi yung opera para lumabas yung mga nana na nasa loob. So God, please guide me today and be with me today sa aming lakad. So, sila Prime ay naliligo. Tamang-tama kasi walang pasok si Prime sa school. So, ayun, isasama namin si Prime. Doon lang naman sila sa waiting area. So, ayun, sana maging maayos ang lakad namin today. Jog. Hello, Momshies! Nakauwi na kami. And nalinis na ng doktor yung aking opera. Tapos tinuruan niya si Paolo kung paano linisin kasi kami na yung maglilinis nito. And ayun, medyo tumagos yung betadine. Pakita ko sa inyo. Kasi open yung opera. So, ang paglilinis medyo kailangan tiis-tiis kasi yung gasa ipapasok sa loob ng hiwa o ng opera. So, tapos ibababad sa betadine with agua oxinata. So, hopefully magawa ni Paolo ng maayos ang paglinis and hindi ma-infect at tuloy-tuloy na yung pagaling ko. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Nakayanan ko ang kirot sa lakad namin today. At ito, pahinga na sa bahay. Sa Monday pa ulit kami babalik ng hospital para mag-check kung may resulta na yung mga lab test and yung biopsy nung sample na pinagawa. So, praying, hopefully, Lord, sana talaga hindi malala, sana negative, no signs of malignancy, Lord. Amen. Thank you, Lord. I'm claiming I am healed. Amen. So, lagi tayong magdasal, mga Momshi, anumang pinagdadaanan natin. Into temptation, but deliver us from evil. Kain ka muna. Mga moms, nagdugo yung aking opera. Pakita ko sa inyo. Ayan siya. Tumagos na siya. Hindi ko alam bakit. Ito yung first time namin na kami lang yung naglinis and naging visible yung bleeding. Kahapon hindi naman ganito. Hello, Momshies. Ay, nakaligo na ako after operation. Saturday na yun. And tinulungan ako ni Paolo maligo. Ayan, lilinisan ni Paolo yung opera ko. Papalitan ng gasa. Hopefully, hindi masyadong madaming bleeding. Ayan, tuwing papalitan ako ng gasa, hawak kong rosary. Hello, Momshies. Okay na, napalitan na, nalinis na. Medyo makirot kasi kapag after nililinis,
Alam niyo ba, hindi na ako umiinom ng pain reliever 2 araw na. Medyo tinitiis ko na lang yung kirot. Kasi hindi rin kasi maganda yung laging inaasa sa pain reliever. Kasi medyo hindi rin maganda ang effect nun sa kidney. And sinabi rin naman yun ng nurse and ng doktor na kapag masakit na masakit lang, saka iinuman. Pag hindi naman ganun kasakit, wag nang inuman. So yun ang ginawa ko. Ang sarap sa pakiramdam maligo. Nakaligo na ako ng buhok, katawan. Napalitan na yung bandage. Ayan. Suot-suot ko yung kwintas ni Padre Pio. Alam nyo, may times na sumasakit yung aking ulo. Mabigat yung pakiramdam. Sana epekto lang ng antibiotic. 2 antibiotic kasi yung iniinom ko. Nito rin yung nararamdaman ko before ako operahan. Nung marami rin akong iniinom na antibiotic, yung parang bigat-bigat ng ulo ko, ng pakiramdam ko, medyo hindi ako okay, hindi ako nakaka-function ng totally normal. Medyo may mabigat sa pakiramdam. So sana hopefully pagtapos kong antibiotic, maging okay na yung pakiramdam ko. Para makakilos ng maayos. Dalangin ko, sana tuloy-tuloy na yung paggaling ng opera ko. Wala na akong maramdaman kahit anong kakaiba sa katawan ko. Mawala na yung sakit ng ulo ko. May times na yung mga muscle ko or joint sa daliri, sa kamay, and yung legs ko minsan may kirot, pero hindi naman ganun kakirot. Medyo nagpaparamdam na kirot lang. Sana mawala na lahat ng iniinda ko sa katawan habang nag-iintay kami ng biopsy result. At good news yung biopsy result ko. Amen. Bukas ay linggo. Magsisimba kami. And hopefully makapagpa-pray over kami. I-pray over kami ni Father sa aking continuous na pagaling. And yun, dalangin ko na sana good news lahat ng resulta. Lab results, biopsy results, good news. No signs of malignancy po sana ang resulta ng biopsy ko, at talagang mastitis lang or nagka-infection lang yung breast ko. Yun lang, at wala akong anumang malubhang sakit. Thank you, Lord. Amen. Naniniwala ako na pinagaling na ako ng Diyos. Huwag natin kakalimutang magdasal. Alam nyo mga moms, medyo mahirap yung ganito. Nagkakasakit ka. And actually, before akong operahan, nakakagawa na ako ng nails sa business. Diba nakapag-deliver nga kami sa galleria ng stocks. Nakapagbiyahe ako. Okay na yung pakiramdam ko nun bago ako operahan. And ito, syempre, fresh pa yung opera. May mga nararamdaman. Kaya hindi ako talaga makapag-focus. Actually, nakahiga na lang ako muna. At talagang sana tuloy-tuloy na ang pagaling. Marami mga Shopee orders na. And pinapasok ko yung stuff ko. Monday, Tuesday, and Wednesday pumasok yung aking staff, si Kim. And sabi ko kay Kim, papasok ulit siya ngayon darating na Monday, Tuesday, Wednesday. Kasi maraming orders sa Shopee na kailangan gawin. So, hindi ko siya matutulungan. I-guide ko lang siya. Hopefully, matapos niya ang mga orders. Kasi, yun, talagang nagpapagaling pa ako. Hindi ko naman pwedeng ihinto yung negosyo na online dahil sayang din naman kung may mga papasok na Shopee orders. Syempre, sayang yung order, and meron naman akong on-call na staff na na-train, na marunong ng gumawa ng nails. Although may mga tricky na design na feeling ko kailangan ko siyang tabihan doon sa production. So, sana hopefully on Monday kaya ko nang tumayo and
i-guide siya sa design. Kasi kung talagang hindi niya kaya yung design, kasi medyo tricky, medyo mahirap yung design na gagawin, kailangan ko siyang tulungan. Pero ang gagawin ko is nakaupo lang ako, tapos yun, i-guide ko siya habang nagde-design. So yun mga momshi, see you on my next upload. Siguro ang next upload ko na nito is babalik kami ng hospital ng Monday. At ayun, bukas mag-church kami, tapos Monday ay babalik kami ng hospital. Follow up namin sa aking doktor, at sabi ng doktor, dumaan kami sa laboratory para i-check kung may resulta na yung biopsy at yung mga pinatest niya. Yun. At praying for a good news and good results talaga, and lahat ng pinagpipray ko ay matupad ng Diyos. Amen and amen.